Term 1, Filipino 8, Week 3, Sanaysay, Kartilya ng Katipunan ni Emilio Jacinto. Magandang araw, Grade 8! Kumusta kayo? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang dokumentong literal na nagbabago sa takbo ng ating kasaysayan, ang Kartilya ng Katipunan. Isang malaking bahaging ito ng ating nakaraan. Pero makikita ninyo mamaya kung gaano pa rin ito kahalaga hanggang sa kasalukuyan. Simulan na natin. Bago tayo lumalim pa, isipin niyo muna ito. Ano ba talaga ang nagdidikta kung ang isang tao ay mabuting mamamayan, matapat, makabayan, responsable? Totoo naman lahat yan. Pero alam niyo ba na mahigit 100 taon na ang nakalilipas, sinagot na yan ang napakalinaw ng ating mga ninuno? Diyan iikot ang buong talakayan natin ngayon. Para masundan ng maayos, heto ang gabay ng ating pag-aaral. Una, kasaysayan ng katipunan at kaligiran nito. Pagkilala kay Emilio Jacinto. Paghimay sa mga aral ng Kartilya. Ang kulturang Pilipino sa loob ng dokumento. Ang halaga ng Kartilya sa kasalukuyang panahon at sintesis. Silipin muna natin ang kaligirang pangkasaysayan. Isipin ninyo na ang sitwasyon sa Pilipinas bago ang taong 1892. Pang-aapi at pang-aabuso ang naranasan natin sa ilalim ng mga Kastila. Walang kalayaan, kaya naman pagsapit ng Hulyo 7, 1892, hindi na nakatiis si Andres Bonifacio at itinatag niya ang KKK, kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Pagsapit ng mga taong 1896, sumiklab ang revolusyon kung saan ang pangunahing layunin talaga ng samahan ay tuluyang palayain ang ating bansa at gisingin ang damdaming makabayan ng bawat Pilipino. So ano nga ba talaga ang kartilya ng katipunan? Sa madaling salita, ito ang nagsilbing pinakagabay at kodigo ng asal para sa mga bagong kasapi ng kilusan. Hindi lang ito basta listahan ng mga batas na nagsasabing bawal gawin ang ganito o ganyan. Nagalaman ito ng mga tuntunin, matinding pagpapahalaga, at mga prinsipyo kung paano maging isang tunay at mabuting mamamayan sa gitna ng himagsikan. Kapag narinig ninyo ang pangalang Emilio Jacinto, kilala agad siya bilang utak ng katipunan. Grabe, ang talino niya bilang isang leader. Sa kabila ng kanyang kabataan, siya mismo ang sumulat ng kartilya at naging pinagkakatiwala ang tagapayo at kanang kamay ni Andres Bonifacio. Ang nakabibilib pa rito, ipinakita niya na ang edad ay hindi hadlang upang magkaroon ng malalim at maratag na pagmamahal sa ating bayan. Ang mga aral ng kartilya, ang filosofiya ng mabuting mamamayan. Himayin natin ang mahalagang aral at filosofiyang iniwan sa atin ng dokumentong ito. Pakinggan ninyo ang ilan sa mga pangunahing kaisipan na talaga namang napakabigat ng kahulugan. Tungkol sa layunin ng buhay. Sinasabi sa kartilya na ang buhay na hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim, kundi damong makamandag. Ibig sabihin, ang buhay natin ay dapat may dakilang layunin. Magiging makabuluhan lang ang pag-iral mo sa mundo kung ginagamit mo ito upang gumawa ng mabuti at makatulong sa lipunan. Tungkol sa tunay na kabaitan. May mga taong tumutulong lang para purihin ang iba. 'Di ba? Ayaw ng kartilya niyan. Kapag gagawa ka ng mabuti, dapat ito ay galing sa puso, may tunay na malasakit at walang hinihintay na papuri o kapalit. Sinasabi rin na ang tunay na kabanalan ay makikita sa pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Tungkol sa pagkakapantay-pantay. Binibigyan diin sa mga aral na lahat ng tao ay pantay-pantay. Walang kinalaman ang kulay ng balat, dami ng pera o kasarian. Lahat tayo ay may taglay na pantay na dignidad bilang tao. Tungkol sa integridad at karangalan. Laging pahalagahan ng dangal kaysa sa pansariling interes. At kapag nangako ka, aba dapat mo itong tuparin. Ang salita ng isang taong marangal ay parang isang sagradong panunumpa. Hindi ka dapat nanlalamang ng kapwa para lamang guminhawa ang sarili. Tungkol sa pagpapahalaga sa panahon. Huwag sayangin ang panahon, ginto ang bawat sandali at ang mga lumipas na oras ay hindi na maibabalik pa. Tungkol sa katarungan. Ipagtanggol mo ang inaapi at labanan ang mga umaapi. Tumindig ka para sa kung ano ang tama. Tungkol sa pananalita at katapatan.
Maging maingat at responsable sa mga sinasabi. Kung i-apply natin ito sa modernong panahon, ito ang paalala na maging responsable sa internet. Iwasang magpakalat ng chismis o maling impormasyon. Tungkol sa paggalang sa kababaihan. Sobrang nakabibilib ang bahaging ito dahil napaka-progresibo ng pananaw ni Jacinto. Nilinaw niya na ang babae ay hindi dapat tignan bilang isang laruan lamang, kundi bilang isang napakahalagang katuwang sa buhay. Pantay ang karapatan at dignidad ng lalaki at babae. Isipin ninyo, panahon pa ng Kastila yan, pero isinusulong na nila ang mataas na pagpapahalaga sa kakayahan ng mga kababaihan. Ang kulturang Pilipino sa loob ng kartilya. Kung susuriing mabuti, ang kartilya ay literal na salamin ng magagandang kaugaliang Pilipino. Nakapaloob dito ang mga pagpapahalagang katutubo sa atin. Paggalang tulad ng pagpapahalaga sa pamilya at sa kapwa, bayanihan kung saan nagtutulungan ang komunidad para sa ikabubuti ng lahat, paikisama ang pagkapanatili ng maayos at kapayapaang relasyon sa iba, delikadesa, ang pagkilos ng may takot sa bawat maling hakbang at laging may dangal, pananampalataya, ang pagkasabuhay ng kabanalan sa pamagitan ng paggawa ng mabuti araw-araw. Ang halaga ng kartilya sa kasalukuyan at synthesis. Baka isipin ninyo na lumang kasaysayan na ito at wala nang saysay ngayon. Pero sobrang relevant pa rin nito. Kung noon panahon ng himagsikan ay nagsilbi itong gabay ng mga katipunero, ngayon ay patuloy pa rin itong nagtuturo sa atin na mabuting asal bilang mga mamamayan. Noong araw, ang laban ay laban sa mga dayuhang mananakop gamit ang itak. Ngayon, ang laban natin ay nakatuon sa pagsugpo sa mga modernong sakit ng lipunan tulad ng bullying, korupsyon at fake news. Iba na ang kalaban natin ngayon, pero ang mga parehong prinsipyo ng kartilya pa rin ang pinakamabisang sandata natin. Kasi kung tinignan natin na maigi, isa lang ang talaga ang pinakasentro at pinakamalaking mensahe ng kartilya, pagkakapantay-pantay at karangalan. Ano man ang kasarian, kulay ng iyong balat, mayaman ka man o mahirap, ano man ang relihiyon mo, lahat tayo ay may pantay na karapatan. Yan ang mensaheng hinding-hindi maluluma at magpapalit-palit man ng henerasyon. Bilang pagbubuod, heto ang ginintoang aral na dapat nating isabuhay. Una, pagmamahal sa bayan at pagkakaroon ng dakilang layunin. Ikalawa, paggalang sa kapwa at pagkataguyod ng katarungan. Ikatlo, katapatan sa salita at gawa. Ikaapat, pagkilala sa pantay na dignidad ng lahat. Tandaan ninyo, ang kartilya ng katipunan ay hindi lang isang lumang papel na nakatago at itinatanghal sa museo. Isa itong napakagandang plano kung paano tayo makabuo ng mas matuwid, makatao at maunlad na bansa. Paano naman ito gagawin sa ating pang-araw-araw na buhay? Napakasimple. Una, mag-aral na mabuti upang maging kapaki-pakinabang sa lipunan. Ikalawa, tumulong sa komunidad. Kahit sa pinakamaliit na paraan gaya ng tamang pagkatapon ng basura o pagsunod sa mga batas trapiko. Ikatlo, laging piliing maging matapat at marangal sa pakikitungo sa kapwa. Kapag ginawa mo ang mga iyan, parang isa ka na sa mga makabagong makatipunero. Bago tayo tuluyang magtapos, gusto kong iwan sa inyo ang reflektibong katanungang ito upang pagnilayan. Paano mo personal na buhay ang mga aral ng kartilya bilang isang kabataan sa kasalukuyang panahon? Aminin natin, ang pag-aaral ng kasaysayan ay nawawalan ng kwenta kung hindi natin nasa puso at gagamitin ang mga aral na ito sa kasalukuyang pamumuhay. Hatapusin ko ang ating talakayan sa pamagitan ng napakagandang pahayag na ito mula kay Emilio Jacinto. Sa taong may hiya, ang salita ay panunumpa. Nawa ay maging gabay natin ito sa araw-araw upang maging ang mga tao ay may isang salita, may integridad, at may maratag na paninindigan. Panatilihing buhay ang damdaming makabayan natin. Hanggang sa muli, Grade 8, maraming salamat at paalam.